Magandang buhay sa ating lahat mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-supporters. Muli, maraming salamat po sa inyong suporta dito sa ating palatuntunan na aking pinamagatang Ating Balikan ang Nakaraan, na kung saan dito po ninyo mapapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay ng ating mga kaibigan. At ngayon nga, ay mayroon na naman po tayong babasahing sulat. At ito, ating umpisahan. Dear Kuya Kalbo, tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Raquel. Nais ko pong mag-share ng aking kwento, Kuya. Ito po'y kwento ng aking ka-live-in partner. Naitago mo na lamang sa pangalang Junel. Nagkakilala kami noon ni Junel sa isang fiesta. Habang nagsasayawan, kasama ng aking mga pinsan. At nakuha ang aking cellphone number, Kuya, sa aking pinsan, ni Junel. At doon, nag-umpisa siyang mag-text at minsan tumatawag sa akin. Para naman sa akin, ay hindi naman masama. Dahil pareho lang naman kaming single. Kaso lang may konting red flag, Kuya. Dahil si Junel ay mahilig pong mag-inom at manigarilyo. At yan po ang isa sa ayaw ko sa isang lalaki. Pero lumipas ang mga araw. Desidido si Junel na ligawan ako. Minsan nagbiro pa siya. Na kaya daw niyang iwanan ang kanyang bisyo, Kuya Kalbo. Para lang masagot ko siya. At syempre, Kuya Kalbo, si Junel naman ay napaka-tangkad. At syempre, gwapo. At syempre, ako naman ay isa sa mga kahinaan ko, Kuya Kalbo. Ang matangkad at gwapo. At nag-umpisa si Junel naman ligaw sa akin, Kuya Kalbo. Hanggang lumipas ang ilang buwan. At sinagot ko siya. Dahil nakita ko na nagbago siya. Although naninigarilyo siya, pero iniwanan niya ang kanyang pagkalasinggo, Kuya Kalbo. Kaya doon nagsimula. At sinagot ko siya. Masaya kami, Kuya Kalbo, ni Junel. Doon ko nga nalaman na may sense of humor pala siya. Masaya kami na nag-uusap. At pumupunta siya doon sa aming bahay. At nakita naman siya ng aking mga magulang. At syempre, pinakita niya ang kanyang kabaitan kaya nagustuhan siya ng aking mga magulang, Kuya Kalbo.
Hanggat dumating ang araw, Kuya Kalbo, na napagpasyahan po namin magsama sa isang bahay. At doon, habang nag-aasikaso ako sa aming bahay na tinutuluyan, dahil wala naman po akong trabaho, Kuya Kalbo, si Janelle naman ay napakasipag. On time pag dumating. At sabay kaming naghahapunan. At pag kami naman ay nasa kwarto na, marami kaming napapag-usapan. Mga pangarap sa buhay. Mga problema na madaling malutas. Hanggat nabuntis ako, Kuya Kalbo. Tuwang-tuwa si Janelle noon nang malaman niyang buntis na ako. Dahil maging tatay na daw siya. Ako na may tuwang-tuwa din, Kuya Kalbo. Dahil sa kanyang nararamdaman. Hanggat umabot ng 5 buwan ang aking tiyan. Kuya Kalbo, hindi ko inaasahang unti-unting nagbago si Janelle. Late na siyang umuwi. Na minsan noon sabay kaming naghahapunan. At napapansin ko, nagsimula na siyang uminom. Pinagsabihan ko, Kuya Kalbo, para lang maayos, at pinaalala ko sa kanya na hindi na itutulad noon na kaya niyang gumastos sa pag-inom. Dahil ngayon ay mayroon kaming pinag-iipunan, ang batang aking pinagbubuntis. Dahil lasing siya, ay nakatulog na lamang siya, Kuya Kalbo. At kinaubagahan, naligo, kumain ng agahan, at umalis na naman papuntang trabaho. Sa kanyang kasipagan ay wala akong masabi, Kuya Kalbo. Kaso lang, ang inaalala ko ay bumalik siya sa kanyang bisyo. At minsan, umuwi na siya ng 10:00 ng gabi. At minsan, madaling araw na, Kuya Kalbo. Hanggat sa pinanganak ko ang aming panganay na isang babae. Nung pinanganak ko yun, ay masaya si Janelle. Nakita niya ang kanyang anak. At doon, maaga siyang umuwi. At excited siya laging kalungin ang aming anak, Kuya Kalbo. Natuwa naman ako. Pero, hanggang doon lang pala iyon. Dahil nang makalipas ang 1 buwan, umuwi na naman siyang lasing, Kuya Kalbo. Nagtalo na naman kami. At syempre, lasing, Kuya Kalbo.
ay minsan ay walang kontrol sa sarili. Sinigawan niya ako at nagkasigawan kami, Kuya Kalbo. Wala kaming pakialam sa aming kapitbahay. Ang tataas ng aming mga boses. Hanggang minsan, hindi ko na matiis, Kuya Kalbo. Kung ano ang aking mahawakan ay ibinabato ko sa kanya. Sa sobrang galit ko. Na dapat ang kanyang ilasing ay ibinila lamang ng pangangailangan ng bata. Hanggat lagi yon, Kuya Kalbo. Araw-araw, yun ang laging aming pinag-aawayan. May minsan nga na hindi siya nakauwi. Inumaga na. Wala akong tulog noon dahil nag-alala ako sa kanya. Pero hindi niya yon naramdaman, Kuya. Hindi ko na talaga matiis, Kuya Kalbo. Pinalayas ko siya. At doon, tinawagan ko ang kanyang mga magulang. Sinabi ko sa kanila na ang kanilang anak ay lagi na lamang naglalasing. At minsan umabot pa sa sakitan. Ang akala ko, Kuya Kalbo, ay kakampihan nila ako. Pero sa halip na kakampihan, at pagsabihan ng kanilang anak, ang kanilang kinampihan. Napakasakit, Kuya Kalbo. Masakit na nga ang dinanas ko. Hindi pa ako napagtanggol ng kanyang mga magulang sa halip. Si Junel pa ang kinampihan. Ang sama ng loob ko, Kuya Kalbo. Kaya simula noon, hindi ko na pinaparating sa kanilang mga magulang ang mga nangyayari sa amin ni Junel. Minsan, may kaibigan akong nakapagsabi, Kuya Kalbo, na si Junel daw ay may nauhumalingang babae. Siyempre ako, Kuya Kalbo, ay sumama ang aking loob sa hirap na dinanas ko sa aming anak. Pero dahil chismis, hindi ako naniwala noon, Kuya Kalbo. Isang araw, naglalaba ako sa kanyang pantalon. At nashock ako, Kuya Kalbo, nang may makita akong kondom sa kanyang bulsa. Hindi ko mawaring aking sarili. Nanginginig ako sa inis. Dahil unang-una, hindi naman kami gumagamit ng kondom, Kuya Kalbo. Kaya pag-uwi na ng bahay, kinumpronta ko po siya. Pinakita ko po ang nakita ko sa bulsa. At ang sabi niya, binigay lang daw ng kanyang kaibigan.
At huwag daw ako magalaitin ng galit. Dahil ibinigay lang naman daw sa kanya yon. Ako namang tanga, pinagpansensyahan ko na lang po siya, Kuya Kalbo. At dahil doon, binuksan ko ang kanyang FB. Hindi niya alam na ako ang nagbigay ng kanyang account at ako ang gumawa ng password. At doon nakita ko ang kanilang conversation, Kuya Kalbo. Napakaharot ng babae. At nabasa ko pa na iniyahan siyang pumunta sa boarding house ng babae. At nag-inom silang dalawa. Doon ko naalala, Kuya Kalbo, ang aking nakita sa bulsa na kondom. At nang hinala ako na doon niya ginagamit iyon sa babaeng ito. At itong babaeng ito, Kuya Kalbo, ay kanyang ex-girlfriend. Napag-usapan namin yan noon na wala na silang communication ng ex-girlfriend niya. Pero nakita at nabasa ko sa kanyang messenger ang kinalang pag-uusap. At simula noon, Kuya, pagdating ni Junel sa bahay, agad ko siyang pinalayas. Umiyak ako sa hinagpis, Kuya Kalbo. Sa lahat ng pagod at pag-alaga ko sa aming anak, yun ang iganti niya sa akin. Napakasakit, Kuya. Naghanap ako ng aking kakampi. Wala naman akong kakampi sa kanyang mga magulang. Kaya doon lang ako sa aking papa at mama. Dumaan ang ilang buwan. Bumalik si Junel sa bahay, Kuya Kalbo. At dahil ayaw kong mawalan ng papang aking anak, tinanggap ko siya, Kuya Kalbo. Dahil yun naman din ang payo ng aking mga magulang. Tinanggap ko dahil sa aming anak. Pero sa sakit na aking dinaranas, parang wala na akong pagmamahal kay Junel. Nung wala nga siya sa aking tabi noon, ay nagtrabaho ako, Kuya Kalbo. At iniwan ko lang ang aking anak sa aking nanay. Nagtrabaho ako para matustusan ko ang pangangailangan namin mag-ina. Kaya ngayon nandyan si Junel sa bahay. Magkasama kami pero hindi na kami magkatabi matulog, Kuya Kalbo. Sinusuyo niya ako. Pero nandito pa ang kirot sa aking puso, Kuya Kalbo. Sa bagay, nakitaan ko siyang hindi na naglalasing. Pinapakita niya sa akin na hindi na siya naglalasing. Pero sa aking naranasan sa kanya, hindi na ako basta-bastang
Naniwala, kuya. Kuya, maraming salamat. Sana ang kwento kong ito ay may mapulutan ng kwento, may mapulutan ng aral. At maraming salamat sa iyong palatuntunan. At salamat sa iyong mga supporters na nakikinig dito. Muli, maraming salamat. More power. Raquel. Ma'am Raquel, maraming salamat sa iyong tiwala, sa iyong napakagandang kwento na mapupulutan ng aral ng ating tagapakinig. Ang iyong kwento ay hindi na bago sa lahat. Marami talagang nakakaranas ng mga ganong kwento. Pero sa mga naranasan mong sakit, ay tinanggap mo pa rin si Janelle sa iyong bahay. At iyon ay hindi dahil sa mahal mo siya, kung hindi dahil sa bata. Maganda ang iyong ginawang desisyon. Kung mayroon mga namumupang sakit sa iyong puso, normal yon. Tao tayo. Pero malay natin, baka nga tuluyan ang nagbago si Janelle na ayaw nang mag-inom. At matutunan mo pa rin mahalin si Janelle. Siguro ang magandang gawin para hindi na maulit ang pananakit. Para sa akin, mas maganda siguro ang pumunta ka ng barangay at mag-usap kayo doon. At magpirmahan kayo ng kasulatan na hindi kanya sasaktan. At siguro, mabigyan kayo ng seminar doon, ng DSWD, para manumbalik ang inyong pagmamahalan. Dahil yun ang aking wish, kahit naman siguro ang ating mga tagapakinig, yun din ang kanilang gusto, na mabuo kayong muli. Pero kailangan ng gabay ng barangay, DSWD, para mayroon kayong record doon at para hindi na siya manakit. Dahil sigurado kung manakit siya, ay makukulong siya. At hangad ko pong bumalik ang inyong pagmamahalan. Kaya maraming salamat, Ma'am Raquel, sa iyong napakagandang kwento. Mga kaibigan, mga kapatid, maraming salamat pong muli sa inyo. Sa inyong suporta at pakikinig nitong ating palatuntunan ng aking pinamagatan.
ating balikan ang nakaraan. Kaya kung kayo man ay may kwento ng buhay, maaari po ninyong ipadala sa aking messenger, June Sahay Calvo. At babasahin po natin dito sa ating palatuntunan. Muli, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, nawain niyo po akong isubscribe at mag-comment. At syempre, i-share na sa ating mga kaibigan para naman mapapakinggan ang mga magagandang kwento na ating babasahin dito sa aking palatuntunan. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang po ang inyong lingkod, June Sahay Bird, na nagsasabing, God bless us all. Bye-bye.